Duterte! Sara Duterte! Sara Duterte! Meron pa tayong isang panawagan mga kasama kasi akala ng ibang tao, di ba? Yung Supreme Court na yung pinakamataas, yung Senado na yung pinakamataas. Meron mas mataas sa kanila. Ano yun? Konstitusyon! Kaya yung panawagan natin, defend! Defend! Defend the Constitution! Isa pa, defend! Defend! Defend the Constitution! Taas natin yung mga placards natin mga kasama na kalagay dyan. Defend natin yan yung real mga kasama. Isa pa, defend! Defend! Defend the Constitution! Sabay-sabay tayong lahat mga kasama. Defend! Defend! Defend the Constitution! Defend! Defend! Defend the Constitution! Okay, meron pa tayong pangatlong panawagan mga kasama. Meron pang uli. Tuloy ang paglilitis. Ang sagot, wag i-dismiss. Okay? Anong sagot? Wag i-dismiss. Ituloy ang paglilitis. Wag i-dismiss. Ituloy ang paglilitis. Wag i-dismiss. Ituloy ang paglilitis. Wag i-dismiss. Sara Duterte. Litisin, litisin. Sara Duterte. Litisin, litisin. Sara Duterte. Litisin, litisin. Defend! Defend! Defend the Constitution! Defend! Defend! Defend the Constitution! So abang-abang lang mga kababayan ha, parating na po, parating na. Eto, pakinggan natin. Sitwasyon natin ngayon, kaya tayo ay narito upang manindigan, upang iparating sa ating mga minamahal na senador na sana po igalang ng konstitusyon, igalang din po ang hangad ng mamamayan na malaman ng katotohanan. Sa pagpigil o pagbasura nito ay pagpapaalaala na hindi pwede nating patahimikin ang katotohanan at pwede nating isantabi ang paghahangad ng taong bayan na malaman ano yung nangyari, meron bang ebidensya tungkol o laban sa pangalawang Pangulo o meron. Sana magkaroon ng pagkakataon ng taong bayan sa pamamagitan po ng pagsisimula ng paglilitis. Hindi sana ito kunin sa numero, kunin ito sa ebidensya, kunin ito sa taong bayan, ibigay ito sa taong bayan kasi ang kapangyarihan nila ay galing din sa taong bayan at hindi lang sa kanilang mga kapatid. Father, kahapon po nagpalabas o nagpatibay po ang Supreme Court na sinasabi nila na immediately executory po ang desisyon na unconstitutional talaga ang impeachment. Ano na po ang susunod nating hakbangin kung sakaling i-dismiss po ng Senado ang impeachment? Kami nalulungkot pero hindi kami titigil, hindi kami mananahimik, patuloy kaming kikilos ng naayon sa batas, sa framework ng batas. Hindi tayo sasalungat sa anong sinasabi ng konstitusyon. Patuloy nating ipaglalaban ang karapatan ng taong bayan, ano ang sinasabi ng konstitusyon, sana sundin. Let us all uphold the Constitution. Mahal naman natin ang ating bansa. Huwag na natin pagkawatak-watakin sa ganitong pamamaraan na pagsasantabi. Nirerespeto po natin ang Supreme Court, pero sana sa Supreme Court, respeto din po sana nila ang karapatan ng taong bayan na marinig ngayon. Hindi pwede sa February, hindi pwede kung kailan lang. Dapat ngayon, simulan natin ang paglilitis, ilabas natin ang ebidensya at hayaan nating taong bayan ang makaalam ng lahat ng ito at hindi ng iilan lang. Father, ano pong next move po natin? You mentioned po kanina magkakaroon po tayo ng People's Impeachment Court. Ito ang magiging tugon natin kung hindi talaga tayo magkakaroon ng boses. Hikayatin natin ang taong bayan na magtipon-tipon at doon natin iparirinig sa kanila ang mga ebidensya na nasa ating panig na kung saan maaaring gamitin ito upang ipamulat sa mga Pilipino na hindi ito politically motivated. Ito ay isang nakabase sa ganap
na katotohanan, nakabase ito sa ebidensya at hindi lang sa haka-haka o sa political influence o persecution na sinasabi ng ilan. Father, marami pong nagsasabi, bayad daw po ang mga relihista. Ano pong mga kukomento niyo? At ako unang-una, wala akong bayad. Yung mga kasama ko dito, wala rin bayad. Mga busy tao itong mga ito. Pero dahil sa pagmamahal natin sa ilang bayan, hindi tayo nagpapabayad. Nandito tayo para kumilos, para sa kanila, para marinig ang katotohanan, hindi para busalan ang katotohanan. Father, kung meron po tayong panawagan, ano po ito? Ang panawagan po natin sa ating mga mahal na senador, na meron naman po kayo tulad ng nangyari noon na ginawa po ng Senado ang kanilang karapatan, ginawa nilang kanilang trabaho kahit may DRO ang ating Supreme Court. Sana gawin din ngayon ng mga senador ang kanilang responsibilidad na ang kanilang trabaho ay dalawa lang litisin at i-convict. Yung pag-dismiss ay hindi bahagi ng kanilang responsibilidad. Thank you po. Maraming salamat po. Pastor Yolo. Hinitayin po ba natin, Father, ang nagiging programa? Yeah. Hanggang gabi po yan, Father. Magpapahinga lang. Pero Wala pa yung kalimutan. Sana nga matulungan tayo ng Senado. Magkakaroon po kayo ng programa, Father? merong stage na piniprepare Sa mga hindi pa po nakapag-like, share, subscribe sa ating channel. Yan. Maaari na po tayo mag-like.